Naramdaman mo na ba na ang mga tao sa iyong paligid ay tila nahihirapan sa pag-handle ng mga emosyon, sa mga responsibilidad o sa pag-navigate sa mga relasyon sa isang malusog na paraan? Ang emotional immaturity ay maaaring maging banayad, ngunit may malaking epekto, lalo na kapag nakaka-impluwensya na ito sa iyong personal o profesional na buhay. Sa video na ito ay tutuklasin natin ang mga malinaw na senyales ng emotional immaturity. Mula sa mga mapusok na pag-uugali at pag-iwas sa mga salungatan hanggang sa kawalan ng empatiya at patuloy na pangangailangan para sa pagpapatunay, manatili dahil ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay makakatulong sa iyong protektahan ang iyong kapayapaan, magtakda ng mas mahusay na mga hangganan at linangin ang mas malusog na mga koneksyon sa iyong buhay. Narito ang 10 palatandaan ng emotional immaturity. Number 1. Nahihirapan maging responsable. Ang mga emotionally immature na mga individual ay madalas na tumatangging kilalanin ang kanilang papel sa mga conflicts o mga pagkabigo. Madalas nilang sinisisi ang iba, binabalangkas ang kanilang sarili bilang mga biktima ng mga pangyayari o mga aksyon ng iba. Halimbawa, maaari nilang sabihin na, "Hindi ako sisigaw kung hindi mo ako ginalit," upang iwaksi ang responsibilidad. Ang pag-iwas sa pananagutan na ito ay kadalasang nagmumula sa takot sa kritisismo o rejection dahil ang pag-amin sa kanilang mga pagkakamali ay parang banta sa kanilang self-esteem. Sa paglipas ng panahon, ang pattern na ito ay maaaring humantong sa kawalan ng tiwala sa mga relasyon dahil mararamdaman ng mga tao sa kanilang paligid na hindi sila suportado o invalidated. Number 2, nag-overreact sa mga maliliit na issue. Ang mga emotionally immature na tao ay madalas na nahihirapan na mapanatili ang kanilang pananaw, nag-overreact sa mga maliliit na issue. Ang isang missed call o bahagyang delay sa mga plano ay maaaring mag-trigger ng kanilang galit, frustrations o kahit luha. Ang kanilang kawalan ng kakayahan na i-regulate ang mga emosyon ay humahantong sa mga dramatikong pagsabog na ginagawang parang mga krisis ang maliliit na sitwasyon. Ang pag-uugali na ito ay kadalasang nagpapahiwalay sa iba dahil ang kanilang mga reaksyon ay unpredictable at overwhelming. Nag-iiwan sa mga kaibigan at mahal sa buhay na hindi sigurado kung paano i-handle ang kanilang mga emosyon. Number 3, umiiwas sa mga hindi pagkakasundo. Sa halip na harapin ng mga problema, kadalasang gumagamit ng mga taktika sa pag-iwas ang mga emotionally immature na tao, tulad ng pagbabaliwala sa issue, pag-change topic, o paggamit ng silent treatment. Natatakot sila sa konfrontasyon at mas gusto nilang pigilan ang kanilang mga damdamin kaysa makisali sa tapat na mga talakayan. Ang pag-iwas na ito ay lumilikha ng isang cycle kung saan ang maliliit na hindi pagkakasundo ay nagsusnowball sa mas malalaki at mas mahirap malutas na mga issue. Halimbawa, maaaring tumanggi silang tugunan ang isang paulit-ulit na problema sa trabaho o sa kanilang mga relasyon na sa paglipas ng panahon ay hahantong sa tensyon at pagbagsak. Number 4, kulang sa empatiya. Ang empatiya ay nangangailangan ng kakayahang maunawaan at makibahagi sa damdamin ng ibang tao. Ngunit ang mga emotionally immature na tao ay sobrang nahihirapan dito. Madalas nilang binabaliwala ang mga emosyon ng iba sa pamamagitan ng mga komento tulad ng, "Masyado ka namang sensitibo? Grabe, hindi naman ganun kaseryoso yung nangyari." Dahil sa pagiging self-centered na ito, nahihirapan silang pumasok sa posisyon ng ibang tao, kaya maaaring maging one-sided ang kanilang relasyon. Ang kawalan ng empatiya na ito ay hindi palaging sinasadya, ngunit kadalasang nag-uugat sa kawalan ng kakayahang magproseso ng mga emosyon na lampas sa kanilang sariling mga karanasan. Number 5, impulsive at mahina ang self-control. Ang mga emotionally immature na individual ay kadalasang kumikilos ayon sa kanilang mga agarang kagustuhan nang hindi isinasaalang-alang ang mga pangmatagalang consequences. Maaari silang magpadalos-dalos na gumastos ng pera, magsalita ng mga masasakit na bagay sa init ng away o gumawa ng mga desisyon na makakasira sa kanilang mga relasyon o personal na mga layunin. Halimbawa, maaari silang huminto sa isang trabaho nang walang backup na plano o magalit sa isang kaibigan sa isang maliit na hindi pagkakasundo. Bagmat maaari nilang pagsisihan ang kanilang mga aksyon sa ibang pagkakataon, nahihirapan silang matuto mula sa mga pagkakamaling ito. Madalas na inuulit ang parehong mapusok na mga pag-uugali. Number 6, nangangailangan ng patuloy na pagpapatunay.
Ang mga emotionally immature na individual ay naghahanap palagi ng panlabas na pagpapatunay upang makaramdam ng seguridad at pagpapahalaga. Umaasa sila sa mga papuri at reassurance upang palakasin ang kanilang self-esteem, nagiging anxious o insecure kapag kulang sa atensyong ito. Halimbawa, maaari silang mag-post ng sobra-sobra sa social media o patuloy na kumuha ng mga compliments sa mga pag-uusap. Ang kanilang pag-asa sa panlabas na pag-aproba ay maaaring lumikha ng imbalance sa mga relasyon dahil inuuna nila ang kanilang pangangailangan para sa pagpapatunay kaysa sa mga pangangailangan ng iba. Number 7, nahihirapang pamahalaan ng stress. Kapag naharap sa mga nakakabahalang sitwasyon, ang mga emotionally immature na tao ay kadalasang tumutugon ng nagpapanik, umiiwas o emosyonal na sumasabog sa halip na talakayin ang problema ng maayos. Halimbawa, maaari silang mag-procrastinate sa isang proyekto sa trabaho hanggang sa huling minuto o kaya naman ibuhos sa iba ang kanilang galit kapag na-overwhelm. Sa halip na maghanap ng malusog na coping mechanism, maaari silang umasa sa mga pansamantalang bagay tulad ng binge eating, overspending o iba pang impulsive na mga pag-uugali na sa huli ay nagpapalala lang sa kanilang stress sa katagalan. Number 8, tumatangging humingi ng tawad. Ang paghingi ng tawad ay nangangailangan ng kombinasyon ng kababaang loob at emosyonal na katalinuhan. Mga katangiang kadalasang kulang sa isang emotionally immature na individual. Nakikita nila ang paghingi ng tawad bilang pagtanggap ng kahinaan sa halip na mga opportunity para sa paglago o pagkakasundo. Sa halip na humingi ng tawad, maaari nilang i-double down ang kanilang pag-uugali, bigyang katwiran ng kanilang mga aksyon o sisihin ng iba. Ang pagtanggi na ito sa pananagutan para sa kanilang mga maling gawain ay kadalasang lumilikha ng distansya sa kanilang mga relasyon dahil ang iba ay parang hindi naririnig o hindi ginagalang. Number 9, black and white na pag-iisip. Ang mga taong emotionally immature ay madalas na nahihirapang makita ang pagiging komplikado ng mga sitwasyon. Tinitignan nila ang mundo sa sukdulan. Ang mga bagay ay perpekto o kakilakilabot. Ang mga tao ay maaaring bayani o kontrabida. Halimbawa, maaari nilang i-idolize ang isang tao sa maagang bahagi ng isang relasyon. Tapos sa paglipas ng panahon, kakalabanin nila pagkatapos lang ng isang hindi pagkakasundo. Ang makitid na pag-iisip na ito ang pumipigil sa kanila na pahalagahan ang mga nuances at madalas na humahantong sa hindi matatag na mga relasyon habang nahihirapan silang mag-navigate sa mga gray areas ng buhay. At number 10, nahihirapan sa pagpapanatili ng mga malusog na relasyon. Ang emotional immaturity ay nagpapakita sa mga relasyon sa pamamagitan ng poor communication, pagkainggit at kawalan ng kakayahang makipagkompromiso. Ang mga individual na ito ay maaaring humingi ng atensyon, nahihirapang igalang ang mga hangganan o iniiwasan ang mga makabuluhang talakayan tungkol sa mga issue sa relasyon. Halimbawa, maaari silang maging sobrang clingy sa mga romantikong relasyon o i-ghost ang isang kaibigan pagkatapos lang ng isang maliit na hindi pagkakasundo. Ang kawalan ng kakayahang ito na magpanatili ng malusog na mga koneksyon ay kadalasan nagiiwan sa kanila ng pakiramdam na nakahiwalay at nagpapatibay sa kanilang emotional immaturity. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na ang lihim na nakaraan ng bawat isang Sigma introvert. Shoutout kay Norbin Martin. Sabi niya, yes, mahirap mamuhay sa mundong puno ng mga taong perpekto. Pero piliin pa rin kumayod ng tahimik at hayaan mong yung success mo ang mag-ingay para sa'yo. Salamat sa episode mo, Sir AP. Ang pag-iisa ay isang lakas na hindi maintindihan ng mga taong wala sa mismong sitwasyon kung saan tayo hinasa ng panahon at pagkakataon. Sabi naman ni Marie the Lightworker, sa mundong ito maraming bagay-bagay na dapat nating pag-isipan ng mabuti kung paano natin haharapin ang pinakamahirap na dagok sa buhay, kontrol sa sarili at pagganahin ng utak sa tamang paraan. Salamat pong muli, Sir AP. More blessings po. At tayo naman kay Loie Borlongan, self-control po ang mahalagang natutunan ko sa mga mahihirap na sitwasyon. More bless po, Sir AP. At shoutout din kay Lakati, Sabotahe Rap Vlog, Mark Apaco, Junior Andres at kay Emma Villanueva. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa pagsama sa paggalugad natin sa 10 palatandaan ng emotional immaturity. Ang pagkilala sa mga signs na ito ay ang unang hakbang patungo sa pagprotekta sa iyong kapayapaan at pagtatakda ng malusog na mga hangganan.
Ito man ay sa pagkakaibigan, relasyon o maging sa lugar ng trabaho, ang emotional maturity ay gumaganap ng malaking papel sa pagpapanatili ng pagkakaisa at paggalang sa isa't isa. Kung nakita mong insightful ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa iba at mag-subscribe para sa higit pang mga thought-provoking contents tulad nito. Ipaalam sa amin sa comment section, nakaranas ka na ba ng emotional immaturity sa paligid mo? Paano mo ito hinandle? Hanggang susunod, manatiling thoughtful, matatag at alagaan ang iyong sarili. Alam mo ba ang tinatagong dark past ng isang Sigma introvert? Panoorin mo sa video na to.